Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na po natin ang mga issue sa lipunan, pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Nako, mainit po ang mga issue ngayon kasi alam naman po natin yung nangyari sa confession ni Senator Amy Marcos. Kung hindi nyo pa po napapanood yung aking reaction doon, naku po! Ang dami nyo nakakaligtaan kung hindi nyo po ito napanood. Panoorin nyo po yung aking reaction po dito kay Senator Amy Marcos. Pero ngayon, sa mga kaganapang nangyayari, matitindi ho talaga. Salagang malulupit po ang mga kaganapan ngayon Kasi alam nyo, ladies and gentlemen pagkatapos po, isipin nyo to pagkatapos na magkaroon ng pagsisiwalat si Senator Amy, yung iba nananawagan ng hair follicle. Hindi ako naniniwala na dyan. Una, bakit kanyo? Number one, kahit manawagan kayo, yung si Marcos talagang makapal na mukha niyan. Sabi ko nga sa inyo, malamang sa malamang, anesthesia ang vitamins niyan. Ibig sabihin, bakit anesthesia? Walang pakiramdam Kapalan na lang ng mukha to Kapatid mo na yung nagsabi sa yung addict ka, tapos ayaw mo pang bumitaw? Kapalan na ng mukha to. Kaya naniniwala ako, hindi yan, kahit sa ilang beses yung panawagan ng hair follicle, hindi na magpapa-hair follicle yan. Pangalawa, hindi na natin kailangan ng hair follicle. Ayan na mo po mismo yung kapatid na nagsasabing, nakita ko, naglilinis ka ako ng mga droga Pagkatapos niyang bumatak, naglilinis nga ako. Yan is enough evidence. Why? Kasi witness siya Yan ay resibo na. Hindi mo na kailangan ng hair follicle para i-confirm. Ito, witness na mismo. At yung witness, hindi yan witness na opposition, hindi yan witness na kalaban sa politika, hindi yan witness na gwardya, o di kaya witness na taong bahay, o yung tawag yung tumutulong sa bahay. Hindi ho. Yung witness ay yung kapatid. Kaya ibig sabihin, confirm. Wag na tayo manawagan ng hair follicle, confirm na po yan. Ito ho'y hindi haka-haka, confirm na po yan. At hindi po ako nagsabi, si Senator Amy. Kapatid mismo. Mula bata, hindi ho si Auntie Claire. Si Auntie Claire, ng tutsang kalabaw. Kailan lang nakilala yan Ewan ko ba, kailan lang nakilala. Gusto atang pumasok sa pamilya ng mga Marcos at magpalit ng apelidong Marcos. Diba? Ito ho, kapatid. Mula pagkabata hanggang pagkatanda, hanggang kampanya, kasama. Siya na mismo nagsasabi, di ba? So ano pa ang kailangan nating kumpirmasyon? Wala na. At putang ina, kahit walang USB. Ito na naman tayo sa tleching USB na yan. Hindi kasi ang putang inang USB na yan. Nakaburat kasi ang mga kusino man sumasalsal dyan. Again wala akong pakialam. Lahat siyang kaibigan ko. Pero pinagbibintangan daw tayo na kaibigan natin, pinagtatanggol ko si Kati Binang, anak kayo ng weteng. Mas madalas ko makasama nga sila Joey at saka yung grupo nila kaysa kay Kati Binag Si Kati Binag, minsan lang pumunta yan sa show namin. Absent palagi. Diba? Ba't ko pagtatanggol yan? Hindi ko pagtatanggol yan. Ang akin lang, nandito na tayo sa momentum Eto na, tas tangina, papasok pa yung kung ano-anong awayan. Anong kaletsehan yan? Diba? Hindi kayo sumagot sa akin, anong kaletsehan yan? Bakit kayo? Kayo mga nakikichismis dyan. Hindi naman kayo involved, nakikichismis kayo. Bakit nyo gustong salsalin yan? Alam mo kung bakit? Kasi chismosa kayo. Mas gusto nyo yung usapan ng kapitbahay kaysa sa usapan ng bayan. Tama, mali? Banat ba? Mas enjoy naman yung kapitbahay namin na may kabit. Kaysa yung bansa natin. Di ba? That's a culture na tayong merong mga Pilipino, mas gusto natin ng chismisan kaysa sa tunay na issue. Di ba? Yang na yan, ano ngayon? Halimbawa lang, hindi ko alam, hindi ko nakikita. Halimbawa, si Kati Binag nagpalabas na, ito USB. Wala akong pakialam. Ano yun? Wala na yun Ang importante dito, si Zaldico, sinabi niya, di ba? Nagdi-deliver siya, tinutusan siya ng presidente. Na-confirm ngayon to sa pamamagitan ni Senator Amy. Sinasabi niya, lulong ang aking kapatid. At dahil sa pagkalulong, mali-mali na ang desisyon. Kaya na lang din nasira, nagkaroon ng korupsyon sa Pilipinas. Yun ang importanteng pag-usapan.
Hindi yan inang USB na yan. At hindi yang awayan ninyo. Alam mo kung bakit? Ego yan eh. Yan ang katotohanan. Ego lang yan ng mga vlogger. Kayo naman, enjoy na enjoy. Sa ego ng mga vlogger. Sino ba bida? Sino ba una nagsabing adik si Marcos? Sino ba? Ego nyo yan eh. Inang ego yan. O di kayo na bida, kayo na sikat, kayo na nakasabi. Huwag nyo nang pansinin yung mga yan. Etong mga vlogger na to, huwag nyo nang pansinin. Kahit ako, huwag nyo na akong pansinin. Ang issue dito, yun ang pag-usapan natin. At itong pag-uusapan natin ngayon. Ano yun? Etong si Bersamin. Diba? Etong si Bersamin ay nilinaw niya na hindi siya nag-resign. Siya ay sinibak. Bakit kanyo? Yan ang tanong. Hindi kasi, tandaan ninyo ha. After ni Senator Amy, ilahad ang katotohanan. Isipin nyo mabuti ito ha. After niyang ilahad lahat ng katotohanan, eto na naman si Pinky. Lakad-lakad si Pinky ganyan. Nag-privilege speech. Eto mga pangalan na bla 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 bla. Di ba? Kasama na rin ho dyan yung sinakyan niya yung kay Zaldico na yung si Bersamin, di ba? Para mas makumpleto yung script nila, para hindi naman masyadong halata na pinagtatakpan ni Lacson si Marcos, kukunin niya yung iba't ibang bahagi ng mga testimony ng mga nag-aakusa kay Marcos para mukhang katotohanan. Yung sinabi ni Zaldico na si Adrian Bersamin, na which is pamangkin nung pamangkin niya ni Executive Secretary. Ano ibig sabihin nun? May pamangkin si Executive Secretary, babae. Yung babae na yon pamangkin yung si isa. So sa madaling salita, ikino-connect nila ngayon kay Bersamin. Kay Yusek Bersamin. Kay Executive Secretary Bersamin, yung Adriana Bersamin. Kino-connect nila ngayon yan. Para pag natanggal si Executive Secretary Bersamin, malaking issue ngayon yan. Pag malaking issue, ibig sabihin yan mga kababayan, pag-uusapan yan, mawawala na ngayon doon sa usapin ni Senator Amy Cuno. Yan ang akala nila. Na kakalimutan na natin yung issue ni Senator Amy. Kaya nagpasabog sila. Alam nyo mga kaibigan, yung pasabog ni Senator Amy, napakalaki niyan. Kaya kailangan may malaking malaglag para yun ang pag-usapan ng media. Ngayon, kaliwat kanan na pinag-uusapan ng media, etong si Bersamin. Kesyo sinibak. Okay? Kasi nga daw, etong parang ang dating, di ba yung si Adrian ang isa sa gumamit daw sa pangalan ni Marcos para humingi ng insertion. So parang ang sinasabi nila, walang kinalaman sa lahat na ito si Marcos, na gamit lang ang kanyang pangalan. Yan ang script nila. Gago! At para magkaroon ng dating yung script nila, kailangan may masibak. So sinibak nila si Executive Secretary Bersamin na hindi po ito masasabi nating impossible. Bakit? Ginawa na nila yan eh. Every time may issue, lagi silang nag-aano ng malaking issue. Kaya nilang ilaglag kahit yung pinakakaibigan nila. Sino ho yun? Si E.S. Rodriguez, si Attorney Rodriguez. Yan ang talagang kasangga ni BBM nun. Pero, para mawala yung issue dun sa importation, naalala nyo nun? Yung issue ng importation na nabuking? Kesyo, sinisi nila si Attorney Rodriguez o si dating ES, di ba? Dating ES na si Attorney Rodriguez. Ngayon, para mawala naman yung issue at hindi mapunta kay Marcos ang turo nitong insertion na sobrang laki, itinuro ngayon itong si Executive Secretary Bersamin. Kaya nga ako, alam mo, this is my plea to, tatlo kasi yung nag-resign, si Bersamin, si Pangandaman, at saka yung isa pa. Ko sa inyo, mag-tell all na kayo. Kasi inalagaan nyo yung pangalan nyo eh. Reputasyon nyo yan, mga kapatid. Reputasyon nyo yan. Binaboy ni Marcos. Bakit? Gusto lang makaligtas. Kaya kung ako sa inyo, sabihin nyo yung katotohanan. Nananawagan ako kay dating Secretary Pangandaman at saka itong si dating Executive Secretary Bersamin. Mag-tell all kayo.
Kasi kung hindi, dudurugin kayo eh. Dudurugin kayo hanggang wala na kayong pangalan na bit-bit na hanggang sa apu-apuhan ninyo, ikahihiya kayo. Gusto nyo yun? Gusto nyo yun? Wag! Bakit? Dihado kayo doon, Barad. Kung ako sa inyo, magsalita na kayo doon. Sa mga issue. Alam nyo yan eh. Imposibleng wala kayong alam. Alam nyo yan. Tell all. Let the people decide your fate, not Marcos. Ulitin ko. Pag nagsalita kayo, tao ngayon ang magbibigay ng kanilang opinion kung ano ba talaga kayong tao, anong klase kayong tao, kung ano yung reputasyon nyo. Huwag niyong hayaan na si Marcos o si Romualdez ang magdikta ng reputasyon nyo. Yan ang mangyayari pag tumahimik kayo. Durog ang reputasyon nyo. Gusto nyo ganyan hanggang kunin na kayo ni Lord? Hindi, di ba? Kasi lahat naman tayo mamamatay, kukunin tayo lahat ni Lord eh. Ang maiiwan lang, hindi yung kayamanan, hindi yung title, wala siya mawawala. Yung reputasyon, importante yan. Di ba? Kaya huwag niyong hayaan basagin ni Marcos yung reputasyon nyo. O pakinggan nun natin tong balitan to ha. Balikan po natin si News 5 anchor Cheryl Cosim kaugnay sa paglilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Cheryl, ano pa mga sinabi ni Bersamin sa panayam mo sa kanya kanina? Ziggy, yun nga ang unang-unang nilinaw sa atin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang kanyang sinabi ay may tumawag sa kanyang malapit na kaibigan para nga sabihin sa kanya na he had to go. At take note, ladies and gentlemen, binasa ko yung statement niya. That person, whoever that person is, hindi galing sa Office of the President. Tingnan nyo kung gaano kababoy ang ginawa ni Marcos dito. Even the decency of firing the person, hindi niya kayang gawin. Kasi, lagi ko sinasabi sa inyo noon pa eh. Etong si Marcos, takot yan, mahinang nila lang yan pagdating sa confrontation. Sino nagsabi sa akin yan? Si Pangulong Duterte. Sinabi niya sa akin yan, takot yan sa confrontation. Hindi niya gagawin yan. Takot yan, gagamit yan ng iba. Ang tanong, eto. Kung hindi galing sa Office of the President, galing kaya sa Office of dating spokesperson? Ay, dating speaker pala. Sorry. Hindi kaya galing doon? Kasi ako may hinala ako. Ito, this is just a kutob. Ika nga. Kutob ko galing kay speaker eh. I mean, dating speaker Romualdez. Feeling ko lang naman. This is not a fact. This is just an opinion. Feeling ko, ang nagsibak dito, o yung nagsabi talaga kay Marcos, insan. Sibakin na natin ito si Bersamin para malaking issue. At iipitin tayo nito, unahan na natin. Kasi ngayon, tandaan ninyo parang chess ngayon. Alam niyo yung chess? Hindi yung dito. Iba yun. Bastos ninyo Chess! Yung ganon. Kasi yung ganyan, gayaan, yung laro. Parang chess yan, unahan yan. Diba? Unahan, makain, mamatay yung mga ganon. Tawag doon, yung mga rookie, yung mga kabayo, yung mga bishop. Diba? Unahan yan eh. Unahan makakain. Pagka inunahan na nila ito, kasi tandaan ninyo, nabanggit. Diba? Nabanggit ni Zaldico yung parang kamag-anak nito. So, kailangan na nilang unahan. Double purpose eh. Unahan na nila, bago pa magsalita, dudurugin na nila yung imahe, reputasyon durug na, para pag nagsalita, isa lang ang sasabihin, kasi involved. Kasi sinibak. Ganun yan eh. Pangalawa, sa uunahan, kaya nila gagawin yan para malaki yung issue. Pag malaking issue, tignan nyo, wala na si Senator Amy. Tapos ang packaging pa nila kay Senator Amy, desperado daw. Oo, desperado si Amy Marcos. Desperado siyang maligtas yung kanyang kapatid. Desperado siyang maligtas mula sa droga yung kanyang kapatid. That's desperation, ladies and gentlemen. Totoo yan, desperate siya. Kahit din ako kung alam ko yung kapatid ko lulong. Totoo naman, di ba? Kayo, kapatid ninyo lulong. Iba nga sa inyo, ano gagawin? Honestly, marami akong kakilala at nalaman na kwento na ganun ang ginawa nila nung panahon ng war on drugs ni PRRD. Inunahan nila yung kapatid nila. But not because wala silang pakialam dun sa kapatid nila. Inunahan nila
isinuko nila yung kapatid nila, inilantad nila para hindi hindi mapatay o di kaya mamatay sa overdose. It doesn't mean sinisiraan yung kapatid nila. Ano yun, tangina, dinala mo yung kapatid mo. Etong kapatid ko, lulung eh. Sasabihin sa'yo ngayon ng pulis, desperado ka naman. Ulul, hindi ganun yun. Kaya inunahan para mailigtas yung kapatid sa kapahamakan na maaaring matigok dahil sa yung mga drug lords noon, pinapatay na nila yung mga pusher. Pangalawa, para mailigtas sa overdose. Alam nyo ba yung istorya ng isang model? Naku po! Dami ko alam dyan, Brad. Mamaya pag-usapan natin yung model na yan. Ay! Sus! Patay tayo dyan. Banat ba? Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente na palitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Magandang araw pakinggan pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Yan! Pakinggan natin ang pahayag ni Bersamin. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. Nako! Dating Bersamin, baka bigla may lumabas na sulat. Si Auntie Claire. Alam mo naman si Auntie Claire, ang tagapagligtas ni Marcos. Baka may labas, oh eto, may resignation letter. Alam mo naman yun. Ingat ka. De, pero at least inunahan niya na. Wala akong resignation letter. So talagang sinibak siya. Fired. Ika nga. And again, wala man lang decency yung pagsibak sa kanya. Walang honor, ika nga. Bakit? Pinadaan sa iba? Anong katarantaduhan yun? Okay sana kung pinadaan sa... Although siya na yung pinakamataas sa secretary. Kaya nga executive secretary. Sana man lang kung pinadaan siguro sa asawa, halimbawa. Wala na tataas sa kanya, hindi asawa eh. Diba? Sana kung ganun. Hindi eh. Hindi galing sa Office of the President. Ang bihirang buhay eh. Oh. It was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. Nako po, patay tayo dyan. Gago! Bakit? May kilala po ba kayong linta? Ako may kilala akong linta. Di, alam nyo, kahit pa paano, yung respect ko dito sa mama na to, umangat eh. Alam mo yun? Kahit pa paano, kasi at least, eto, hindi siya yung nanahimik. Diba? Hindi siya yung nanahimik at ayaw, huwag na tayo ano dyan. Bahala na lang sila dyan. Kung ano gusto nilang gawin sa akin, kung ano gusto nilang palabasin. Hindi. Sinabi niya ang totoo. Sinabi niya ang totoo na sinibak siya at hindi yung presidente nagsibak sa kanya. Diba? Oh, ganun. At least sinabi niya yun. At least, hindi siya parang linta. Gago! Ako may kilala akong parang linta. Linta talaga. At yan po ang mananalong tatlong GCash, yung makakapagsabi ng tama kung sino yung linta na yun. Yung linta. Sigurado ko, alam nyo na kung sino yung linta na yun. Hindi ko papangalanan, pero yung unang tatlong makakasagot nun, ay may GCash na tigpa 500 pesos. Yun! Alam ko, kilala nyo na yun, kung sino yung linta na yun. Ayun ay tagapagtanggol. Hindi pala tagapagtanggol, sorry. Tagapagsinungaling ni Marcos. Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitalye kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo?
Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating E.S. Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ng pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirma si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, posibleng kasama ni dating DepEd Yusek Try-Give Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyong-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Narito ang kanyang pahayag. Mahal na mahal ko si Adrian para kong sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagtatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating E.S. Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating E.S. Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI kung meron lalantad daw siya. Grabe yung mga pangyayari, no? Malupit yung pangyayari, mga kababayan. Ito po ay, sa tingin ko talaga, kawawa eh. Sabi ko, sa tingin ko lang ito yung galawan ng mga bangag. Oo. Bakit galawan ng bangag? Ang galawan ng... meron ba kayong kaibigang bangag? Meron kayong kaibigang lulong? Yung mga may kaibigang lulong, alam niyo sinasabi ko. Ang kaibigan yung lulong, TH yan. Diba? Tamang hinala yan. Hindi lang tamang hinala, mga kababayan. Ang mga lulong po, tamang hinala, wala na sa hulog. Yung basta lang makabanat. Basta lang makadiskarte ng kung ano-ano. Sablay baga iba. Ika nga. Kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kasi nga, tamang lulong eh. Lulong talaga eh. Yung nangyari dito kay Bersamin, ito eh. Para bagang diskarte ito ng mga taong bangag. Yung parang, siguro, maganda siguro, sibakin natin ito. Para yung bang gano'n na parang hindi nila iniisip, tao rin yan. Hindi nila iniisip na kaibigan nila yan. Hindi nila iniisip na pinagtanggol tayo nito, tinayuan tayo nito. Hindi nila iniisip yung benefit nung reputasyon ng tao na ito ay masisira sa pamilya nila. Hindi nila inisip na malaki natutulong nito kasi ito ay isang pinipitagang dating justice. Di ba? Hindi nila naisip yan. Basta sa kanila, andiyan ba yung natin, yung Coca-Cola natin? Dito. Tanggalin na natin. Sige, tanggalin na natin yan. Walang kwenta yan. Para maibay issue. Ganun ang bangang eh. Ganun ang mga lulong eh. Di ba? Kaya nga, alam mo, ang lulong kasi, na yan? Unreasonable. Yung mga diskarte niya, nonsense na wala nang kwenta. Unreasonable na bahala na si Batman. Di ba? Ganun eh. Bakit daw na madawit pero wag na raw siyang abalahin. Madali naman daw mapatunayan na wala nga siyang kinalaman sa insertions. Never daw niyang hinawakan ang anumang budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ukol dito. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, ay hindi nyo dapat paniwalaan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Respetuhin ko sila. Alam mo, kuha ko sa inyo, magsalita na kayo.
No? Magsalita na po kayo. Tell all ang nalalaman ninyo. Alam ko ano kasi, maaring iniisip nito, pag nagsalita ako, madamay ako. Pwede kasi bilang executive secretary, kung ikaw may alam tapos di ka gumawa ng hakbang noon, baka sisihin ka. Kasi alam ko na kagad ang sasabihin eh. Parang sinasabi ni Auntie Claire, pag halimbawa lang, uunahan ko na si Auntie Claire eh. Alam ko utak yan. Pag sinabi niyang, hindi, may nalalaman ako tungkol dyan sa insertion kasi ganito. Ang sagot kagad ni Auntie Claire, alam ka pala eh, bakit di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? Ganyan ang style nila eh. Di ba? O ba't alam mo pala eh, di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? O, ibig sabihin, naninira ka lang. O political ka lang. Tapos bilang hahanap sila, hanapan nyo nga ng connection yan sa mga Duterte. Dati sila nagkape. Konektado na kagad kay Duterte. Dati sila nagkape, kaya... Ganyan yan eh. Yung style ni Auntie Claire pang pang tambay. Alam mo yung tambay sa kanto na basta makagawa ng kwento. Yung kwentuang lasing. Gusto nyo malaman kung paano ang kwentuang lasing? Tanungin nyo si Jay Guevara. Pag may amats na yan, maoy na yan, kung ano na sinasabi niyan. Diba? Pero sakyan nyo lang. Ganun talaga buhay. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Ayun. Mga kapatid, Ayan na nga sinasabi natin. Alam mo, sabi ko nga ho sa inyo, ang tindi ho nangyari. Talagang ang tindi ho ng pangyayari na ito na wow, di ba? And marami pa mangyayari sa mga susunod na araw. Tangina. Marami pa mangyayari sa susunod na araw. Hindi yung USB Ay na USB na naman. Ayop yung USB na yan eh. Tigil nyo na yan. Sa mga hindi ko nakakaalam, dun sa lintik na issue ng USB na yan, ha? Para lang, kasi baka iba dyan. Ano ba yung sinasabi ni Banat Bay na USB? Kasi ganito yan. Ako rin actually, hindi ko rin alam yan. Personally, nakikita ko lang sa mga status nila Joey yan at saka nung iba pa na nakikita ko, may putang inang USB na yan. Nabibuisit na ako. Meron bang dyan? Scandal? Kasi kung may scandal, tingnan nga natin kung totoo. Diyan lang naman mahilig ang mga Pilipino eh. Pag may narinig na scandal, pasa na malaman natin kung ano ba yung scandal. Tinanong ko ngayon si Cathy, sabi ko, nung pa yon. Sabi ko, ano ba yung USB na yan? Sinasabi nila. Honestly, lalo nga kung hindi naliwanagan sa sagot niya. So sabi ko, okay, sige. Ayaw mo na yung USB. Hanggang nalaman ko na yung USB pala na yun, meron daw pinangako si Cathy Binag na USB na laman ng mga kasama ni Marcos, bla bla bla, ganyan, video. Okay, sabi ko, sige. Ayaw daw ilabas. Okay. Yan yung issue ng kabila. Ayaw daw ilabas. At ngayon, may hinirit daw kasi tinanong ko may hinirit daw si Cathy ngayon na yung USB ay something na, yung confession ni Amy ay kinukonfirm lang daw yung laman ng USB. Sabi daw ni Cathy, I do not know. Honestly, hindi lumalabas sa feed ko si Cathy B. Nag-ewan ko, binlakata ko. Biro lang. So ngayon, itong kabilang kampo naman, sabi niya, ilabas mo na yung USB, ilabas mo na. Hanggang nung nakita ko, nagsasagutan na naman itong mga to, naimbiyer na ako. Again, I can face them. At sabihin sa kanila, pwede ba, lintik na tigil na yan? Ayan USB. Kasi nagpapataasan na lang ng ihi eh. Nagpapataasan na lang ng ego eh. I mean, ayoko sabihin na may masama sa kanila. Wala. Lahat yan nakakakilala except si Tio. Hindi ko pa nakausap si Tio ng personal. Pero ang akin kasi, I understand where you're coming from. Wala akong judgment sa inyo. Wala. Okay? Kasi hindi ko naman kayo personal. Wala naman ako narinig na personal na siniraan nyo ko. So wala akong pakialam dyan. Okay? Ang akin lang, there is a higher issue. And that issue is much, much higher than any issue ng awayan ng mga vlogger.
may nag-comment doon sa aking personal account. Sabi, bakit nung panahon ni Maharlika hindi mo pinipigil yung bangayan ni Joey at nila Maharlika o whatsoever? Kasi po, nung time na yun, okay lang, di magbangayan sila. Wala pa yung issue ni Aimee. Yung issue ni Aimee, yung issue ni Zaldico, at yung issue ni Bersamin, isa ang patungo. Ito yung momentum. Di ba? Momentum na ito. Tapos biglang sisingit yung mga maliliit na issue ng awayan ng vlogger. Kaya ako nakapagsalita na kasi alam mo kung bakit? Kita nyo nagte-trending yung aking sa personal account. Bakit? Kasi yun din ang nararamdaman ng karamihan na tunay na DDS. Yun ang nararamdaman. Toxic na. Ako natotoksikan sa awayan ng mga vlogger. Toxic na. Hindi ako natotoksikan dun sa tao, ha? Natotoksikan ako dun sa awayan. Not the person, but the action of ganunan ng ganunan. That's toxic. Kaya tuloy yung mga tao natotoksikan na rin. At basahin nyo yung mga comment dun sa aking personal account sa FB. Makikita ninyo. So umaagree sila sa akin na toxic na talaga yung awayan na yan. Kaya please, stop it. Pag hindi pa kayo tumigil dyan, baka mamaya yung mga Duterte supporter, lumayo na sa inyo. Na ayoko sana. Kasi maganda naman yung pinaglalaban ninyo. Sana lang ho. Kasi baka mamaya, damay-damay na ito. Lahat na lang, putang ina, ang toxic ng mga Duterte vloggers. At the same time, alam ko iko-content ito ng mga bayarang vlogger ni Marcos na walang content kasi bobo nga. Alam mo, eto sabi nga nila, nakalimutan ko na yung quotation na yun . Yung mga may hinang tao, yung mga walang alam sa utak, ang pag-uusapan niyan yung chismisan. Kasi nga, hindi nila matarok yung mga tunay na issue. Kaya papasok na lang sila sa chismisan. Ganyan yung mga bayarang vlogger ni Marcos . Yung mga tanso vlogger, kita nyo, puro chismis. May madidemanda nga daw . Hindi ko alam kung sino yun . Hindi ko kilala yung vlogger na yun . Pero nung pinanood ko yung news ng SMNI, abay, pumasok na rin sa chismisan. Chinismis na si Atty. Torion daw may angel of death. Gago! Tanginang chismis siya, sabi ko. Una-una, walang angel of death. Ha? Tapos, pangalawa, si Atty. Torion na napaka dalubhasa sa batas, napaka respected na abogado at dekano ng isang university, tapos respetado, tapos papasok sa ganyan para lang makagawa ng chismis kasi nga, bobo yung vlogger. Pag bobo ang vlogger, ang pag-uusapan chismis. Tanungin ko kayo mga nakikinig sa akin. Di ba marami nga sa inyo naiinis pag pinapatulang ko ito mga ito? Kasi alam nyo na maganda yung pinag-uusapan natin dito. Malalim man ang usapan natin dito. Kasi malalim na tao kayo. Ang mga natutuwa lang sa chismis, mga mabababaw na tao. Ngayon, sa pagpatol ko bang ito, nakikisali ko sa chismisan? Hindi. Sabi ko, pinag-isipan ko na maigi ito. Papatulan ko na ito mga to para once and for all, stop. Pag hindi pa kayo mag-stop, sasalsalin ko talaga kayo. Maniwala kayo sa akin. Nakakasira na . Hindi yung nakakasira kayo personal I mean yung tao. Nakakasira yung action nyo. Nakakasira yung parinigan ninyo. Kaya babanatan ko na kayo. I mean, hindi kayo. Yung action ninyo. Just to be fair. Kaya kung sino pa ang magparinig, starting today. Ano ba ngayon today? November 20. Pag nagparinigan pa kayo, iko-content ko talaga kayo at aaraw-arawin ko kayo dito hanggang hindi kayo tubigil. Hindi ako kampe kahit sino man. Pare-pareho kong kaibigan yan.
Ayokong masira ang aming pakikipagkaibigan sa mga yan. Pero, ayoko po yung ganyan. Nakakasira. Pag nakakasira na, sabi nga ni Banat Bay at ng Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yun. Kahit kaibigan ko pa. Tandaan niyo yan. Ilagay niyo sa kukote ninyo. Kahit kaibigan ko pa, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta